Noong unang panahon, nabuhay ang isang matalinong santo na nagngangalang Brahmanand. Siya ay naninirahan sa espiritual na pampang ng ilog kasama ang kanyang asawang si Kalavati. Siya ay lubos na iginagalang at inahangaan ng lahat. Ang kaharian ay pinamumunuan ni Haring Birsen na may 3 anak na lalaki mula sa kanyang kasal sa reyna. Ang 3 nagbibinata ay sina Dilip, Vinay at si Samir. Isang araw, kinausap ng 3 prinsipe ang kanilang ina. Ina, napansin ko na hindi kumikilos ang mga kapatid ko tulad ng isang prinsipe. Bagkus, sila ay kumikilos tulad ng pangkaraniwang tao. Patuloy silang nag-aaway sa mga malilit na bagay. Nakita ko silang nakikipagbiruan sa mga katulong at iba pang tagapaglingkod. Nababagay bang ugali na ito sa isang prinsipe? Kapatid, hindi lang tayo prinsipe. Mga tao rin tayo. Kung nakikipag-usap man tayo sa katulong o tumatawa, kasama ang utusan, palagi natin gawin ito. Sa mga tuwid, wala akong nakikitang mali rito. Tungkol naman sa aming pagtatalo, ito ay pagmamahalan ng magkapatid sa pagitan namin ni Samir. Si Dilip ang nakatatanda sa amin at malaki ang respeto ko sa kanya. Pero hindi ako sumasang-ayon sa kanyang opinyon. Ano naman kung tayo'y mga prinsipe? Nangangahulugan ba ito na itinuturing natin ang ating sarili na mas mataas kaysa iba at hindi man lang nakikisalamuha sa kanila? Lahat ng magkakapatid ay nag-aaway kapag sila'y nakikipagbiruan sa isa't isa. Pinakinggan ang lahat ng reyna at biglang napaisip. Silang 3 ay may iba't ibang pananaw. Gayunpaman, iniisip nila na sila ang pinakatama at ang pinakamahusay. Sila pa naman ay naturingang mga prinsipe. Ang reyna ay umalis sa silid nang hindi sumasang-ayon sa sinuman. Mahal kong hari, naparito ako dahil meron akong napagtanto at nais ko itong isang guni sa iyo. May kailangan akong talakayin sa inyo tungkol sa mga prinsipe. Siyempre, aking reyna. Sabihin mo sa akin, ano ang nagpapabigat sa iyong isip? Kahapon, kinausap ako ng 3. Ngunit, matapos ko silang pakinggan, nag-alala ako. Bakit? Ano ba ang nangyari? Para mag-alala ka ng ganyan kasobra? Kamahalan, pagkatapos ko makinig sa kanila, ako'y nakaramdam na itinuturing nila ang sariling napakahusay nila. Ayaw nilang intindihin ang bawat isa dahil sa sarili nilang opinyon sa isa't isa, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Hindi ito magandang indikasyon. Maaaring tama ka. Ang ganitong uri ng higit ng kagalingan ay hindi nararapat sa ating mga anak. Dapat dalhin ko sila kay Sant. Kung naniniwala sila na sila ang pinakamahusay, ibig sabihin na itinuturing nilang mas mababa ang ibang tao. Ang ganitong pag-uugali ay humahantong sa pagmamataas. Sa hinaharap, isa sa kanila ang magiging hari. Ayokong mahubog sila sa pagkakaroon ng saradong isip dahil isa sa kanila ang kinabukasang hari. Meron akong naisip. Alam kong alam mo yun ng husto. Dapat dalhin ko sila kay Santo upang madisiplina. Kilala siya na isang santo na nagngangalang Brahmanand na may pahingahan sa pampang ng ilog. Hahayaan kong manatili ang 3 prinsipe sa ilalim ng kanyang patnubay ng ilang araw. Malalaman nila ang tunay na kahulugan ng kanilang matibay na opinyon. Marahil, ito ay makakatulong sa kanila na maging mapagkumbaba. Kaya naman, dapat dalhin ko sila kay Santo upang madisiplina. Noon ay tinitingala ni Haring Virsen ang santo at ang kanyang mga turo. Siya ay isang alagad at madalas pumunta at bisitahin ng santo. Nakarating si Virsen sa pahingahan ng santo kasama ang 3 prinsipe. Itinaklop niya ang kanyang mga kamay bilang paggalang sa santo. Pagpalain ka, kamahalan. Ano ang problema? Sana ay mabuti ang lahat. Nakakagulat namang makita at marinig ka kasama ng iyong mga anak. Ano ang nangyari? Kung ito ay isang bagay na mahalaga, mangyaring huwag mag-atubiling magsalita. Pumunta ako dito para sa isang espesyal na layunin. Gusto kong subukan mo ang aking mga anak. Pagkatapos ay sabihin sa kanila kung ano ang kanilang mga tunay na kakayahan. Ako ay nagsimulang makapansin na sila ay nilamon ng kayabangan. Iniisip ng bawat isa na sila ay mas mahusay kaysa sa isa. Iyon ang dahilan kung bakit ako naparito.
Pakiusap, isaalang-alang mo ito bilang aking mapagkumbabang hiling. Kaya naman sana magawa mo ito. Sige po, kamahalan. Tutulungan ko po kayo. Ako pong bahala. Kung ganito ang paniniwala ng mga prinsipe, gagawin ko ang lahat para mapagtanto nila kung saan sila nagkamali. Ang santo ay gumawa ng hiwalay na kaayusan na pamumuhay para sa tatlong prinsipe. Inalagaan sila ng asawa ng santo na si Calavati. Ang santo ay nagbigay sa kanya ng napakahigpit na mga tagubilin para sa kanilang dieta. Mangyaring bigyan lamang ang bawat isa sa kanila ng 2 mansanas araw-araw bilang pagkain sa buong araw. Gaya ng sinabi mo. Alam ko na ang iyong tagubilin na pagbibigay ng 2 mansanas ay hindi kalupitan. Alam kong may dahilan ang pagsubok na ito. Ang mga prinsipe ay inalok lamang ng 2 mansanas upang kainin ng bawat isa. Iyon lang din sa hapon. Walang ibang pagkain na inalok sa kanila. Pagkaraan ng 3 araw, ipinatawag ng santo ang 3 prinsipe at sinabing, "Magsasagawa ako ng pagsubok para sa inyong 3 sa darating na araw." Tumango ang 3 prinsipe at sumang-ayon at agad ding umalis pagkatapos noon. Pagkaraan ng 1 linggo, tinawag muli sila ng santo at sila'y kinausap. "Kung gusto nyo, pwede kayong umalis dito at umuwi na." Ang 3 prinsipe ay nagulat at nabahala. Nagkatitigan ang bawat isa. Si Dilip ang unang nagsalita. Ngunit hindi ka pa nagsasagawa ng pagsubok. Kami ay naghihintay para rito. Inaasahan kong patunay ang aking sarili sa pagsubok na ito. Ang pinakabatang prinsipe, si Samir, ang pinaka may kakayahan at mapagkumbaba sa inyong 3. Paano mo nasabi yan? Inihayag mo ang iyong desisyon nang hindi man lang nagsagawa ng pagsubok. Inanunsyo ko ang aking desisyon pagkatapos magsagawa ng pagsubok. Kailan ka nagsagawa ng pagsubok? Sa anong batayan ka pumunta para sa konklusyong ito? Ang santo ay nagtanong sa 3 prinsipe. Ilang mansanas ang ibinigay sa inyo sa bawat araw? 2 lamang, ang sabay na sagot ng 3. Ikaw muna, Dilip. Anong ginawa mo sa 2 mansanas? Ako ay laging nagugutom pagdating ng hapon. Kakainin ko ang 2 mansanas at iidlip. Oo, may nagugutom na batang lalaking lumilitaw nang wala sa oras ng pagkain at hinihingi sa akin ng pagkain. Pinagalitan ko siya at sinabing umalis na siya. Paano ko dapat tulungan siyang punan ang sa kanya? Vinay, pwede ka nang magsalita. Dumating ang gutom na batang lalaki at nang kakainin ko ng mansanas, nakaramdam ako ng awa. Sa makatuwid, binigyan ko siya ng pareho ng aking mga mansanas na pagkain. Sa totoo lang, nagugutom na ako simula pa nung huling 1 linggo. Nagtiis ako ng gutom ko kahit na gusto ko nang kumain. Sa wakas, ang santo ay nagbigay ng parehong tanong sa harap ni Samir. Ibinigay ni Samir ang kanyang sagot. Lumapit din sa akin ng batang gutom. Kapag kakainin ko na ang aking mga mansanas, pinaupo ko siya noon at nagbagandang loob na inalok ang isa sa aking mga mansanas. Yung isa ay itinabi ko sa sarili ko para makain. Matapos makinig sa 3 prinsipe, ipinaliwanag ng santo ang lahat. Dilip, kinain mo ang parehong mansanas para sa iyong sarili. At pinagalitan mo ang bata at pinalis. Ikaw ay walang pakialam at makasarili. Kung hindi mo kayang mapasaya ang isang bata, paano mo gagawin ito para sa mga tao ng iyong kaharian? Mahusay na pinuno at mabuting tao ang kailangan at mahalagang katangian na wala sa iyo. Nagsalita ang gitnang prinsipe na si Vinay. Pero ako ang nagbigay ng pareho kong mansanas sa bata na natili akong gutom para sa kanya. Ayon sa isang lohika, dapat ituring na pinakamahusay. Ang manatiling gutom para mapakain ng iba ay isang malaking sakripisyo. Ikaw ay mapagbigay. Taglay mo ang katangian ng isang santo o pari, pero hindi ng isang tagapamahala. Kung ang isang pinuno ay mananatiling gutom para sa kanyang mga tao, ang kanyang pisikal na kalusugan ay maaapektuhan. Wala siyang ginagawang mabuti para sa kanyang sarili o sa kanyang mga tao. Ako ba'y naiintindihan nyo? Sa bilis na ito, mawawala ang kanyang katinuan. Sa konklusyon, maaari kang maging isang magaling na monghe o iskolar, ngunit hindi ng isang pinuno. Pagkasabi nito ay natahimik sandali ang santo. Tapos tinawag niya sina Dilip at Vinay papalapit at sinabing,
Ang kalikasan at pag-uugali ni Samir ay ibang-iba sa inyo. Kumain siya ng isang mansanas at ibinigay ang isa sa bata. Itinuring niya ang bata na kapantay niya. Makatarungan ang kanyang mga kilos. Ang isang matagumpay na pinuno ay isang taong makagagawa ng hustisya sa lahat. Iyan ang mga iginagalang ng mga tao at itinitingala kapag nahanap sa tatlong katangian ng pagiging makasarili. Masakripisyo at patas, pinipili ko yung isang taong makatarungan upang pamunuan ang kinabukasan bilang isang mabuting pinuno at tao. Pagkatapos makinig sa paliwanag ng santo, sina Dilip at Vinay ay tahimik na tinanggap ang desisyon ng walang anumang pagtutol. Ganito sinubukan ng santo ang kakayahan ng tatlong prinsipe at ipinakilala sa kanilang sarili ang mga kalakasan at kahinaan. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.